Hey guys, welcome back to JPD channel. Ngayon, nandito ako ngayon sa San Mateo, Rizal. Ikot-ikot tayo dito sa village. Gawa na rin natin ng honest review itong ating Kia Sonet LX80 dahil turned 18 months na siya. So, after 18 months of ownership, ano yung mga naging noted concern natin, experience, and mapa-good and mapa-bad yan. Yun, samahan nyo ako guys sa quick vlog natin. Let's go, let's go. Ayun, dito medyo pataas pababa din dito. Kung sa mga taga San Mateo dyan, grabe tong daan natin. So, based on experience, kasi dahil 18 months na natin siyang gamit, doon tayo muna mag-dwell. Uy, there, nisan yung daan. Kunin ka namin as ship engineer. Ayun, una guys, yung hatak nitong ating Kia Sonet. So, given that it's 1.5 liter CVT engine. Saan pa yung daanan? Parang bumalik lang tayo. Baba na dito? Tuloy mo na ibaba. Ayun, ayun na naman tayo eh. Hindi ko alam kung ka-review to or overview ng overlooking view talaga. Tingnan mo, pakita mo na Ernie. Oh. Ganda. Ganda talaga ng lugar dito sa San Mateo. May ganitong lugar pala. Kaso magkano naman mga lupa dito? Mahal. So, yan. Balik na tayo dito, Ernie. Ay. Ayun. Nadala na natin ito sa Baguio. Dami na natin ito napuntahan eh. Masasabi ko hindi tayo binigo ni Kia Sonet. Kahit LX80 lang to. Saan? Kanan. So, Zambales, napunta natin Quezon. So, sa mga camping natin na sobrang katarik. So, kagaya magpa-update kami. Grabe yung tarik niyan guys. Gagamit lang tayo ng sports or number. Ayan. Kailangan lang natin gumamit ng sports para kung alanganin tayo sa hatak. Pakita mo ito na Ernie. Ito. Number 2. Ayan. Meron tayong ganyan. So, yan. Okay. Overall, satisfied ako dito kay Kia Sonet when it comes to hatak performance. Although, kung matatandaan niyo yung huli kong vlog about sa camping ng Ka-Isyong Camp na kami, na alangan kami, kanan. Uy, ano to? Totoo to? Kanan nga! Nakikita nyo. Pakita mo kung anong experience natin. Hindi mo naman yata pinakita. Mukha ko yung pinakita mo. Ayoko na umulit doon. Pero yan, pataas na. Hindi ko matapos yung review ko guys. Puro patas. Hindi ko talaga gagawin yun. Okay, start na tayo. Hindi pa ako natapos sa engine. Although ito kasing LX variant, yung LX variant kasi natin, hindi siya wala siyang hill start assist. So, muntikan tayong bumagsak noon sa Ka-Isyong Camp natin. Saan mo na gusto? Nalibot na natin lang. Akala ko ba malaki to? Parang lahat naman nalibot na natin. Gusto mo pa? Diyan ka Ito. kanina. Sige ka. Saan na next? Although yan, wala tayong hill start assist. Yun yung malaking tulong. Meron naman sa mga other variant. I think sa SX. Not sure sa EX. So, yan. Walang yan eh. Walang trash card yun nandyan. So, yun. Sa hatak niya, plus points tayo doon dahil 1.5 yung makina. Sa naman, sa fuel niya, gamit na natin siya for 18 months. Kung galing kayo sa fuel economy na sasakyan,
Kalabaw sa to. Saan ang 7 diretso? to 4 sila. Ayun. Kung galing kayo sa fuel economy na sasakyan like sedan, Toyota Vios, maninibago kayo na sobrang mas magastos sa gas si Kia Sonet. Kasi hindi naman sila comparable when it comes to performance. Kasi nga, mini SUV tayo. And provided na small SUV to, bakit ano to? Balik tayo doon sa fuel efficiency. Pahinga muna tayo dito kasi ang ganda nung sunset. Thank you dito sa ating sponsor ng area. Nabisita natin siya, quick lang. Tapos na rin yung duty niya, mag alas 5 na kasi. So, siya si Engineer Ernie and landscape horticulturist dito. Anong lugar ba to sa Tagaytay? Tagaytay of the East. Anyway, kanina doon sa sa fuel efficiency. Pagkumpara natin, ito is pwede tong hindi nyo na-experience or pwedeng mas na-experience nyo rin. Ako is galing sa sedan vehicle, which is the Toyota Vios. Nung napagkukumpara ko yung gasolina ng Kia Sonet, yung 1,000 ko sa Vios is kaya na ng 2 week. Kay Sonet natin is parang times 2,000 pesos para sa 2 weeks. So lumalabas 1,000 pesos yung per week natin kay Sonet ang budget natin. Sa mga nakasubaybay sa ating YouTube channel, hindi naman tayo araw-araw umaalis kasi nga stay tayo sa Eastwood City, doon yung workplace natin, walking distance lang siya. Ginagamit ko lang si Sonet kapag lalabas ng Eastwood, like magche-church twice a week, pupunta sa ibang area like ibang malls or uuwi ng Montalban. So ganun lang yung routinareng ginagawa. So pero hindi naman siya issue sa akin kasi nga 1.3 liter engine lang si Vios and si Sonet is 1.5. So yun yung premium kumbaga nagbabayad ka for the premium feels, comfort, kagaya ng small SUV. And also, yung fuel efficiency ko ngayon is sa traffic, sa city traffic, swerte ka na kapag umabot ka ng 9 kilometers per liter. Kasi yun, talaga kapag kaipit sa traffic, less than yan. So may 5, may bababa pa dyan. Pero kapag light, moderate to light, 9 pataas hanggang 17 km per liter natatry natin. So mamaya pwede siya magtanong kung kasi magaling dito sa sasakyan kung ano-ano sinasakyan ito diba? Tractor. So pero kapag naman tawag dito yung highway, expressway, doon naman tayo bumabawi, doon malakas si Sonet. So 20, 22 pataas yan guys, lalo na tuloy-tuloy and long drive. Na yun yan, napunta natin sa iba't ibang expressway. Pakita natin yung ibang mga clip natin.
Sa gulong naman niya guys, hindi pa ako nagpapalit ng size. Pero kung counting yung pinag-uusapan, 3 beses na ako na platan ng gulong. 2 beses sa front passenger na gulong. Alam ko kita naman. So, wait. Ito, 2 beses na siyang na-flat. And yung pangalawang beses niyang na-flatan, pinalitan na natin siya ng isang gulong. Bumili na tayo ng isang gulong. Charge naman sa company. And wala tayong may binayaran man siguro mga 700 pesos. Ang gulong kasi nasa almost 6,000. May binayaran sa payslip ko na 700. Parang share ko na 2%. And also, dito tayo, lipat tayo. Lipat tayo, Ernie. Itong naplatan na rin to, hindi ko lang nasama sa vlog kasi sobrang daming errands. Pakita ko na lang yung clip nung kung makita ko pa yung video. Pero ito, na-flat din tong area na to, and luckily hindi naman siya sa sidewall, so pinabulkanize na natin. So yung gulong natin is 16, I think 16 inches siya. Mas malaki siya sa normal na na kayang-kaya niya umakyat sa mga maliliit na sidewalk, yung normal na sidewalk, like kung kita yan, yung mga sidewalk na kaya niya akyatin yan, and kaya natin, hindi tayo magagater. Yun yung pinaka gusto kong experience, kasi nga sa sedan, lagi ako sumasabit. Maski sa hams, sabit na sabit eh. So itong si Kia Sonet natin, hindi. Yung ilaw niya, yung LED, dahil yung LX hindi siya LED, naka-halogen lang. Pinalitan natin siya ng LED. So far, okay naman. Medyo tatagal naman yung binili natin. Sa mga hindi pa nakakapanood nung replacement to LED natin, ilagay ko yung link dito. So, para mapanood nyo rin guys. Ito, former colleague natin to si Sir Ernie. Kasi umalis siya sa company dahil mas malaki offer sa ibang mga nilipatan niya. So, sa mga dati maraming kahit naman hindi na namin siya katrabaho, pag may mga event na available, pag niyaya natin siya, available naman siya, nakakasama natin siya. So, minsan nasa unahan siya, ewan ko kung naupo na rin siya sa likod. Kasi hindi ko alam kung ano yung experience ng passenger, kasi lagi naman ako nasa driver side. So, ito naman, standpoint view ng isang passenger, ano ang experience mo sa Sonet? Honest kahit ano pa yan. Comfort, hindi to scripted okay lang. Hindi naman to sponsor ni Kia. We can discuss it. I mean Restrictions. wala naman restriction kasi naman to non-sponsored vlog naman to, and lalo na sa mga aspiring Kia Sonet, yun yung yun yung objective natin, kaya tayo nagkaroon ng vlog na ganito, is para sa mga aspiring and sa mga newbie sa Sonet community natin. So, Sir Ernie, shoot the ball. In comparison sa previous sa sedan mo, Ay, nakasakay ka rin sa sedan ko, no? yes, kay Vios. Uy, lakas naman yung boses mo. Muna ko tumato kanina. Sabi ko, in comparison with that days na nakasakay ako dun sa Vios mo, much more comfortable si Kia Sonet kasi unang-una mas malawak yung leg space. Aside sa leg space, hindi lang siya parang leg space lang kundi nakapaglagay nga ako ng bag nang hindi ako pa naaabala sa harap sa legs. Wala, mga documents nga yung pwede. Kasi ako yung tipo ng hindi ko niyayakap yung bag ko, kundi nilalagay ko lang sa paanan ko usually. So, mas maluwag yung sa baba talaga, and at the same time, yung lamig. Malamig. Yung lamig, giniginawa ko. Kaya napagalitan niya ako one time kasi tinapat ko yung aircon dun sa Driver side. dun sa sa bintana. Kaya Kasi nag-fog. nung nag-Quezon tayo. So, yun. So, very lamig. Well, although bago rin naman yung Vios mo previously, so talagang malakas ang aircon ni Sonet. And of course, pagdating naman sa lagayan, hindi ako naglalagay ng mga kung ano-ano sa paligid. Kung ano lang na-experience mo. So, siguro mas easy lang din talaga kumilos kapag nung nandito na kaysa Sonet. kay Son.
mas easy kumilos kay Sonnet compared from previous kay Vios. And actually, yung sarili namin sasakyan na Pajero, it's very different kasi ang lawak talaga. Ng ano, yung Makakagalaw lawak ng Pajero? hindi, nitong Sonnet. Ang lawak ng hindi ka restricted kumilos. Unlike na parang sa sedan kay Vios, kay Pajero na parang hindi mo ma-stretch yung arms mo, hindi ka ganong makakilos kapag meron kang hinahanap or whatsoever. Makakayuko kay Sonnet actually. Okay. Nakakayuko kung ganon. Saka considering yung build ni Ernie, Yes. malaking tao, malaking bulas talaga to eh. So, yun. When it comes to aircon naman, yung lamig niya, kung matatandaan nyo guys, hindi ako nalalamigan dati sa Sonnet. Kasi nasanay ako kay Vios na yung parang cooling niya is hindi naman todo, pero malamig na. Kay Sonnet kasi, tinry ko yung ganong setup na hindi todo. Napapansin ko hindi rin malamig si Sonnet. And may nabasa ako from the community na dapat daw nakatodo yung cooling kasi nga si Sonnet is merong heater. So yung flap daw nun is nabubuksan din yung at some sort yung heater kaya daw hindi gaano lumalabig si Sonnet. So nasanay na ako na todo talaga yung Sonnet natin. Kaya siguro lamig na lamig si Ernie dahil nga todo yung cooling natin, yung toggle natin na yun. And kapag ka sobrang lamig na, ngayon, recently, inaano ko na rin ulit, ina-adjust ko na ulit into middle para hindi nga ganun kalamig. Pero yun, ang suggestion, you can comment din guys, lalo na sa mga experts sa aircon, na mga sakyan na may heater. Pero right now, ang practice is nakatodo yung cooling niya, category para hindi sumingaw nga yung heater and yun, lamig yun din yung comment ng iba. Next yung natin yung sabi kung meron ka mang experience kay Sonnet na parang sa tingin mo is parang hindi okay or further. Wala. So, isa sa mga passenger ko dito sa Sonnet, one of the satisfied passenger natin si Ernie. Wala siyang masabi na off kay Sonnet natin. And ayun, to think 18 months na to si Sonnet natin. 3 beses na rin ako nagpapa-PMS. Sa mga hindi nakakaalam, every 6 months ang PMS natin or every 10,000 km, whichever comes first. So, ang odometer natin nasa 14,000 pa lang, dapat nasa 30,000 na kung pangatlo to. Pero dahil as mentioned, so yun, yung PMS range natin, justifiable naman, naglalaro siya sa 5,000 pesos up to 10,000 pesos. Pero pwede siyang mas bumaba, pwedeng mas tumaas sa maraming reasons. Una, dahil maraming kasa, dealership, iba-iba rin yung mga approach niyan. May mas mura, may mas mahal. And also sa mga papalitang consumables or pyesa or spare. Sa normal na PMS natin, meron tayong mga filters na pinapalitan like aircon filter, air filter. Kapag nakita kasi nilang madumi na yun, isasuggest nilang palitan na. So nasa 1,500 pataas din yun. So yun, nasa 1,500 mas siya. Meron naman tayo guys na sa PMS okay ako at every 6 months na naman. Hindi kagaya kay Vios, every quarter ako nagpapa-PMS nun. So expect nyo guys, the more tumatanda yung vehicle, the more na mas nagmamahal yung dapat yung price. So budgetan natin, may 6 months naman. And yun, yung mga normal wear and tear ng sasakyan natin. So tinitingnan yun kung may kailangan ng palitan. For the safety rin naman ng sasakyan dahil di natin alam, mas mahirap magpaayos ng hindi maintain na sasakyan kaysa gumastos para sa proper maintenance ng sasakyan. So, dito naman tayo guys sa color natin. So, di talaga ako nagsasawa sa kulay. Lagi ko sinasabi sa lahat ng kapag may opportunity. So, itong kulay ng Sonnet natin is Snow White Pearl with black roof. Nabili natin siya na may black roof na. So, two-tone siya and included siya lagi sa ORCR natin. Unlike sa ibang nagpatutong lang na parang pina-plastic wrap or after market na siya pinapintura. So, yun. Ang cons lang ng white, kaka-carwash lang. Kaka-carwash ko lang nung Friday. Ngayong araw is linggo na. So, ano ko lang siya. So, ang dami niya talaga dahil nag-uulan din. Puro dumi tayo ngayon.
And balak ko rin siya ipa-ceramic tint, ceramic coating or PPF. Guys, baka meron kayong alam na ano, na justifiable yung price and competitive yung price, murang halaga. Open din ako guys sa sa sponsorship or sa collaboration para sa ano natin, ceramic coating. Pa-ceramic natin to si Sonet natin. So, contact lang guys sa ating JPD channel. Dito naman guys sa trunk. Ayun, marami tayong nilagay dito. Medyo madumi ngayon guys. Pero yun, pakita natin yung trunk natin dyan. Ayan, kasama natin si baby. So yan. Kaya natin tong itupi guys, pero yan. Pakita na natin yung mga video kasi ganun pa rin naman. And ayan. Decent pa rin yung trunk space natin dyan. Sa steering wheel naman guys, napansin ko dahil okay naman yung ano natin, yung wheel natin, yung gulong. Kasi may time 'di ba parang nabanggit ko na minsan mabigat yung ano natin manibela. Pero ngayon sobrang smooth, lalo na kapag bago yung ano natin, bago yung PMS. Isang ganun ko lang talagang ano siya sunod na sunod ang suabe. Gusto ko na nga long ride sa ano pa, iba pang lugar. Kung meron kayong suggestion na pwedeng puntahan, ayun, na doable naman lalo na may kasama tayong bata, comment down below guys. So, yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel. Marami tayong mga naging Sonet review. Ilalagay natin dito yung mga review natin. So, ito is just a quick review lang sa ating Sonet after 18 months of ownership. So far, I'm happy with my Sonet, pero hindi natin maiwasan na sa lahat ng vehicle is wala namang perpekto. Yun, swerte na lang kapag ka merong ganun na lahat kayang i-offer. Pero yun, given ditong Sonet, nakuha natin siya ng 800,000, 819,000 to be exact, dahil may discount siya. So, to think under 1M, below 1M siya. And yung itsura niya is futuristic and talagang for the market, ano siya, competitive sa mga great contender siya like Toyota Race, Changji, MG ZS, and all. So, meron din tayong mga naging, sabi natin, bad experience with the Sonet. Number one yan, yung window natin. Yung power window natin. Talagang, lalo na sa mga early batch, 2024 batch, shout out sa mga boss sa mga boss na ano natin diyan. Kasama na rin natin during EB. So, yung mga window is hindi bumababa or tumataas, mahirap. So, napansin natin siya siguro 3 months pa lang si Sonet natin, talagang problem na natin siya. So, ang ginawa lang natin is nireport sa kasa, binidyohan, ginawa ng report, inantay yung stocks. Nung time na yun is 1 week lang. Napalitan na natin yung window. And also, itong Sonet natin, wala siyang centralized lock. Unlike sa mga 2025 batches. Kumbaga kapag minanwal natin yung susi, yung manual na susi like this, gawa natin siguro ng separate na video kapag may time. Pero right now kasi is naghahabol tayo, medyo padilim na. Etong susi, kapag minanwal susi natin doon sa driver's side, ang malalak lang is yung mismong driver's side. Hindi kagaya doon sa mga sa mga passenger sides. So, hindi na siya magagawa sa mga first batches. Kaya siguro nagmahal din si Sonet sa 2025. Nagmahal ng ilang libo rin siya. Sa tingin ko inayos na nila yung ganong setup. So, yan. Try nating tingnan guys yung makina niya. Ayan, tingnan natin yung makina.
Grabe ka naman. So yan, tingnan natin guys yung engine natin. Kaso mainit. Wag na wag tong, baka mapasok tayo. Tingnan natin. So, yan, tingnan natin. So, yan yung itsura ng engine natin. Tuwang-tuwa ako dahil di pa tayo nagpapalit ng battery kasi usually after isang taon dapat nagpapalit na tayo ng battery. Pero yun, hindi pa tayo nagpapalit. Wala rin tayong hood insulator. Luckily hindi tayo nag-overheat. Pero yun, kapag ka may budget na tayo, gawa natin guys ng paraan. So ito yung wiper fluid natin. Sa radiator I think. Yung mga fuse nandito. Battery I think. Saan yung coolant? I think dito yung coolant natin. So hindi pa sa kasa lang naman nagdadagdag. Hindi naman ako nagdadagdag guys. Pero yun. Comment down below ano yung coolant na natin, model or brand. So yan yung itsura niya guys. Ayun guys, salamat sa pagsama sa ginawa nating quick vlog. At the same time, quick update na rin to sa Sonet ownership natin. Medyo busy lang guys, and ito yung uunahin nating upload. Marami pa tayong nakapending na uploads eh. So, thank you guys. Tune in to JPD Vlog. See you on my next one. And paggabi na. Bye bye.